Hey guys, konnichiwa. Welcome back to my channel. This is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. So sa araw na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang formal way to say please come again in Japanese. At ang phrase na ito ay kadalasan nyo pong naririnig sa mga shop or sa mga stores sa Japan. So, yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. At kung curious po kayo at gusto nyong malaman, panoorin at tapusin nyo po ang video na ito. So, magsimula tayo sa conversation sa checkout counter doon sa Japan na kung saan ginagamit ang please come again pagkatapos ng transaction ng customer. So, unahin natin yung greetings ng mga staff doon na irashaimase. So, yung irashaimase ay ang welcome in English. So, irashaimase, yun yung welcome or pag-welcome ng mga staff sa kanilang mga customer. At yung omatase itashimashita, yun ang thank you for waiting. At pagkatapos niyan ay sasabihin na kung ano ang, kung meron ka bang point card. So, pointo kado wa omochi desu ka? So, kung meron kayong point card ay pwede nyong sabihin na hai moteimasu. Kung wala, pwede nyong sabihin na iie arimasen. So, pwede nyong sabihin yan. At kung mag-offer man sila sa inyo ng card ay nasa sa inyo na po kung tatanggapin nyo po or mag-a-apply kayo or hindi. So, hindi po sa pilitan ang pag-apply ng point card sa Japan. Kasi katulad rin yan ng mga nasa supermarket dito sa Pilipinas na mga point cards na pwede mo siyang gamitin pag na-accumulate mo na ang points at kapag pasok na siya sa minimum na pwede mong magamit as payment ng mga groceries na pinamili nyo. So, pagkatapos niyan ay sasabihin naman ng cashier kung ilan ang total ng grocery na pinamili mo. So, okai kewa, tapos lalagyan niya kung magkano yon. So, halimbawa na lang natin ay 1500 yen ang iyong grocery na ang total na pinamili mo. So, okai kewa 1500 yen desu. So, yan. So, pagkatapos ng transaction ninyo, kung may sukli man kayo or kung 2,000 man yung binigay nyo, ang sasabihin naman ng cashier ay nisen yen de oazukari shimasu. Ano yung oazukari shimasu? Ang oazukari shimasu ay ang nakolekt niya na pera mula sa inyo. So, I collected 2,000 yen. So, nisen de oazukari shimasu. At dahil may sukli kayo, dahil 1,500 lang yung total ng grocery mo, ang sasabihin naman niya pagbalik ng sukli mo ay okaishi 500 yen desu or okaishi 500 de gozaimasu. 500 yen de gozaimasu. So, tatanggapin mo yan at pagkatapos ay ibibigay sa iyo ang receipt or kuchira reshito de gozaimasu. So, ibibigay sa inyo ang receipt. Pagkatapos niyan ay sasabihin na niya ang phrase na arigatou gozaimasu or salamat po sa pagbili ninyo sa aming tindahan. At kasunod nito ay ang please come again na phrase na mata okoshi kudasaimase. So, bakit hindi niya sinabi na mata kite kudasai? Dahil ang mata okoshi kudasaimase ay ang formal way to say please come again in Japanese. So, yan ang kalimitang ginagamit nila sa mga customers nila na sinasabihan nila na sana po ay bumalik kayo dito sa aming store. So, mata okoshi kudasaimase. Yung mata is again and then okoshi kudasaimase. Yun ang formal way to say please come again in Japanese. So, kalimitan nyo yang maririnig sa mga supermarket, sa mga shop, or sa mga stores doon sa Japan. At huwag kayong
magtaka or wag kayong mabibigla kung bakit hindi matakiti kudasai ang gamit nila. So, tandaan nyo na ang formal way to say please come again ay ang mata o koshi kudasai mase. So, yan ang bagong vocabulary ninyo sa gabi o sa araw na ito. At yung mga naunang napag-usapan natin sa mga conversation sa checkout counter sa Japan ay karagdagan na yon sa inyong vocabulary kung hindi nyo pa alam ang mga terms na binanggit natin. So, yun lamang po. Salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta sa mga videos ko. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat po. Bye! See you on my next video.